Hi guys! Welcome back sa bagong vlog ng Iron Makina Customs. I'm Paul Anthony Simon Cantos at ipapakita namin sa inyo yung pinaka-latest namin gawa, which is the Royal Enfield Himalayan 400. So, itong Royal Enfield Himalayan na ito ay isang concept bike na ginawa namin para sa isang aktor dito sa ating bansa, no? So, isa siya sa pinakakilalang aktor and I'm guessing alam niyo na kung sino ito. So, walang iba kundi si at ito ay gagamitin sa kanyang isang show. So, makapansin nyo, yung pinaka-setup nitong motor na ito ay medyo kakaiba. I-discuss natin yan sa video na ito. So, panoorin nyo mabuti at papakita namin sa inyo kung ano yung mga detalye nitong motor na ito. Okay, papakita natin sa inyo ang ating bagong gawa, which is the Royal Enfield Himalayan 400 na para kay Mr. Ayan, so magsisimula tayo sa harapan ng motor. Okay, so sa handlebar, stock ay yung ginamit natin dito sa handlebar na ito, pero nire-powder coat natin siya ng satin black. Tapos, dito naman sa handle grip, ito yung favorite natin, no? Nilalagay natin is Daytona na handle grips kasi malambot talaga siya and napakasimple lang ng design and napakaganda niya. Meron din tayong bar and side mirror. So, literal na bar and side mirror siya, no? Kagandahan dito kasi mirror na mismo ang naigagalaw. So, hindi siya masyadong nadadala ng hangin, no? So, kasi yung ibang side mirror, nadadala ng hangin or minsan na-distort ng konti. Ito, hindi kasi nga since covered na siya. So, dito, if you notice, may mga pagbabago tayo dito sa area na to. Yung pinaka speedometer ng Royal Enfield Himalayan na ito, nilipat natin dito sa harapan or dito sa mismong malapit sa tangke, no? Dati, originally, nandito siya. Dito naka-place yan. Pero pinalitan natin siya or nilipat natin siya dito sa area na to kasi nga, we want to minimize. Dito naman, sa harapan mismo, so naggawa tayo ng headlight cowling. This is actually metal siya kasi nga ginamit natin dito para mas matibay, mas maganda. Pero galvanum siya, no? So hindi siya basa-basa kinakalawang. Tapos naka-powder coat din siya ng satin black. Tapos meron tayo mga side accent. Actually, this is from a Yamaha XSR 155 na accent nila, no? So actually, nag-mix and match lang ako dito. So binagay namin siya dito. So nagmukha siyang rugged, no? Parang bumagay lang talaga siya. So ito yung ginawa natin. Sa headlight, isa sa pinakamagandang features itong motor nito ay yung pinaka-headlight niya, no? So gumamit tayo ng PIAA headlight. So this is a 7 inches, no? So maganda siya at napakalakas ng buga niyan. So kagandahan dito, natatanggal yung cover na to. Ayan. Full LED siya, tapos napakaganda niya kahit wala yung pinaka-cover. Pero syempre, since mas rugged yung itsura ng ating motor, kailangan may ganito. So, slip-on lang siya. Napakaganda. Napakalinis tignan. Tapos bagay na bagay siya sa concept ng ating motor. Tapos yung pinaka-side pannier niya, nag-extend tayo ng konti, especially dito sa area na to, no? Itong part na to, napakasimple lang niya, pero ang laking pagbabago sa itsura ng mismong motor. Kumbaga, dahil dito sa guard na ito, nagmukha siyang mahaba. Tapos nag-iba yung itsura, nag-iba yung trajectory ng mismong motor natin. At if you notice, wala na tayong windshield, no? Kasi yun yung gusto nating eliminate, yung napakalaking windshield dito. Kasi nga, we want to make it as a street bike instead of a adventure bike, no? So, ito yung ginawa natin. Kaya ganyan. Tapos sa signal lights, Spirit Beast na mini signal lights. So LED siya, aluminum casing. Napakaganda din niya, premium na premium pinaka-casing niya at napakaliwanag niya. Mamaya ipapakita namin sa inyo kung gaano kaliwanag itong ilaw na ito. Sa accessories naman, disclaimer lang po sa mga nanonood,
Ang aming mga gamit na nilagay dito ay isa pong props lang. Since ito ay gagamitin nga po sa isang palabas, ito po ay hindi totoo. Rotating parts po siya, gumagalaw po siya. Kasi nga po ito ay isang prop bike lang. Ito po ay handmade lang po namin. Hindi po siya pumuputok talaga. So dito, naglagay tayo ng multi-purpose na shovel. May knife na siya. So may lagari ka na. Pwede mo siyang gawing plow. Diba? So maraming purpose to. Tapos inside, meron din siyang knife sa loob, tsaka whistle in case of emergency. Itong detalyadong motor na ito ay meron siyang Gatling gun. So this is a replica lang, no? So hindi siya totoo, ulitin ko, hindi po siya totoo. So ito po ay ginawa namin dito sa Iron Makina Customs. Ito ay isa pong props lang. So kagandahan dito, kasi nga po nirequest ng ating client na meron tayong ganito para sa kanyang show. So kagandahan dito sa baril na ito ay umiikot. So habang tumatakbo, habang gamit nito, pwede niyang pindutin lang yung button doon, tapos umiikot siya. Mga bala, meron din tayong parang design din po siya. Totoo po siyang bala, pero ito ay blank na po siya. Wala na po siyang mga pulbura sa loob. Kumbaga props lang po ito, hindi po ito totoo. So pag pinindot nyo, so sa likod, meron tayong ammo box. So wala siyang laman, pero kumbaga in case na may kailangan siyang ilagay dito at kailangan niyang gamitin yung space, ayan, so open siya. So marami tayong purpose dito sa mga ganitong klaseng box kasi nga ito ay nagagamit talaga. Sa exhaust, Gatling gun din ang ginamit natin para same concept nung nasa harapan. Ito naman po ay umiikot habang tumatakbo. So hindi po ito totoong baril, ito po ay exhaust. Okay? Design lang po yan. Yung carrier natin, kinostomize ulit natin siya. So this is the original pa rin, pero nag-refabricate tayo kasi nga nabago yung mga ating mga mounts. Start tayo, of course, yung mounting natin sa ilalim kasi dati nasa ibabaw siya since nagpalit din tayo ng upuan. Yung bracket na ito, gumawa kami ng additional brackets na para humawak dito sa mga accessories na nakakabit. Including ito, meron din siyang mini storage dito, mga papers o whatever kung anong gusto niya ilagay dito. Bilang side naman, meron naman tayong extra accessories din. Po ay isang utility axe naman po siya. Ito po ay kasama sa design ng motor, no? So, utility po siya. Pero secured po siya. Naka-lock po yan. So, bago nyo siya matanggal, kailangan nyo ng special key. Tapos, meron din tayong jerrycan. Ayan, hindi mo mawala ang jerrycan natin sa mga ganitong looks kasi bagay na bagay kasi talaga yung pagiging rugged nitong jerrycan na ito dito sa ating motor. So, bago natin makalimutan, meron din tayong ginawa dito sa rear fender. So, custom rear fender, custom taillight, custom plate holder. Lahat siya naka-customize siya and very sturdy to. No? Pang heavy duty talaga siya. So, mabibigat na bakal po ang ginagamit namin dito. Of course, para ma-complement naman talaga yung pinaka-look ng buong motor. Dito, meron din tayong ammo box para sa mga storage po or kung anong gusto niya ilagay dito, magagamit niya rin po ito. Sa kabila, di ba, Gatling gun, ito naman ay grenade launcher. So, this is a replica as well. Ito naman po ay natatanggal kasi nga, if ever gamitin nila to sa kanilang show, magpa-pop up talaga siya. Yun yung idea talaga dito. Pero naka-screw lang naman to. Kumbaga parang yung buong look niya talagang pang, ano mo yun, post-apocalyptic. So pag may nakita kang zombie or may kalaban ka, yan, raratratin mo, bobombahin mo. Yun ang pinaka-purpose talaga nitong motor na ito. Diba? Kahit banggaan, walang lalaban dito kasi napakabigat nitong motor na to. Sa ilalim, papakita ko naman sa inyo, meron tayong custom crash guard. So itong custom crash guard na to, ginawa namin siya dito sa Iron Makina Customs. This is a heavy-duty crash guard. Napakatibay po nito, makapal po yung ginamit namin tubo dito kasi nga po, it has to work with the bike. Tapos, ang maganda dito, naka-PIAA na auxiliary lights din to. Napaka-premium talaga nitong motor na to kasi, una-una, PIAA yan, Japan yan. Tsaka yung headlight niya, PIAA yan. This is sponsored po ng PIAA, no? So, bigyan tayo ng ilaw specifically para dito sa motor na ito kasi nga, kumbaga one-off talaga itong mga itong look ng motor eh. So, napakaganda niya. Sa tires, gumamit tayo ng Shinko 805. Sa harapan, gumamit tayo ng 130/80 by 17. Ayan. So, napakalaki na itong gulong na to para dito sa Himalaya na to kasi medyo mabigat talaga siya. Tapos yung rear natin, gumamit naman tayo ng 150/70 by 17. So mas malaki na konti yung likod pero almost same lang width at saka length niya kasi kung i-offset mo siya, halos parehas lang siya. So you can see, bagay na bagay siya sa motor. Napakatapang tignan talaga. Before I forget, yung front fender pala niya, if you notice, this is cut na. So pinutol namin siya, pinigsi namin siya para ma-complement yung pinaka-higher fender niya or yung pinaka-mataas na fender kasi nga para mas balance siya tignan.
Sa paint naman, ang original color niya is white or yung pinaka off-white ng Himalayan. Request po ng ating client na gawin siyang matte black or black. Kasi nga po, ito po ay gusto niyang mukha talaga siyang panglaban. Talagang pang action star talaga. So, straight black lang po siya. Wala po siya ibang accent or ibang color. So, what we did lang po, of course, para mamatay lang yung pinaka straight black na yan, naglagay tayo ng konting garnish. So, itong mga design na yan, ito ay customized by Iron Makina Customs, of course. Dinagdag lang po namin yan para lang magkaroon ng konting design dito sa part na to. Hindi siya blanco. At least detalyado pa rin yung mismong motor natin. Sa upuan naman natin, this is a fully customized seat as well. Dito sa front seat naman or sa main seat, nag-chop tayo ng at least 1 inch. Pushing natin siya. Medyo mataas pa rin siya tignan kasi nga gawa nung cushion niya. Pero hindi siya ganun kataas. So pag sinakyan mo siya, saktong-sakto sa kanya. Sa rear seat naman, ito, customized seat talaga siya kasi nga yung original din, iba yung mounting. At hindi rin pasok doon sa design na kailangan namin gawin. So ginawa namin, gumawa kami panibagong seat. Tapos medyo flat na siya if you notice. Kasi nga, yun yung pinaka-design ng mismong motor. So, napakaganda ng pagkaka-leather nito kasi nga, yung gumagawa namin talaga nito ay isa sa mga batikan, no, na gumagawa ng leather, no, dito sa Laguna. Makita natin yung mismong motor, pakita natin yung ilaw. Start muna tayo with the signal lights. As I mentioned kanina, ayan. So, napakalakas niya, napakaliwanag niya, di ba? Spirit Beast na micro LED. Sa rear, ganun din sa kanya. Di ba? Napakalakas niya. Okay, taillight naman tayo. Ayan. So, napakaliit ng taillight natin pero tingnan mo naman kung gaano kalakas yan. Diba? Kitang-kita yan kahit kaduluduluhan. Okay? Dito naman tayo sa ating headlight. So, pinatay na natin ang ating original na switch dito. So, wala na siyang purpose dito sa part na to. Ang gumagana na lang dito is yung busina tsaka signal lights, no? Wala na yung headlight nito. Naka-auto on naman kasi talaga to since pagbukas mo ng makina, nakabukas na talaga yung headlight niya. Pero tinanggal na natin yun kasi nga nag-convert tayo ng bagong headlight. So sa headlight, testing natin, PIAA. Ayan. So tingnan nyo naman kung gaano kalakas yan. Napakalakas, diba? Ayan. Okay. Tapos, sabayan naman natin ng ating auxiliary lights. Ayan. So, 3-way po siya. Okay. That's white. May yellow. Tsaka yung sabay na white and yellow. Ayan. So, imagine, ganyang kalakas ang ilaw mo sa gabi. Tingnan ko lang kung hindi mo pa rin makita ang gabi, no? Sasabay natin yung headlight, para makita natin kung gaano siya kaliwanag. Ayan. This is courtesy by, of course, PIAA po. PIAA Philippines, maraming pong salamat sa pagbigay sa atin o pag-sponsor sa mga headlights natin tsaka ilaw natin na auxiliary lights. Napakaganda po ng inyong produkto. PIAA po talaga ang first choice talaga namin sa design na ito kasi nga bagay na bagay yung pinaka-design nila sa ating motor. Sound check. Diba yung tunog niya parang machine gun na rin, no? Kasi talagang rumarat-rat yung tunog niya. Sana nagustuhan niyo po ang pinaka-overall look niya. At kami po ay napaka-excited dahil, to be honest, this is the first time na gumawa kami ng ganitong klaseng motor. Not entirely first time, pero yung idea na may mga ammunition or guns, no? Rocket launchers. This is the first time na gumawa kami ng ganito. We are honored, no? Kasi nga, nakagawa kami ng isang post-apocalyptic na motor na specific talaga, literal, for post-apocalyptic or mga action movies, no? Maraming pong salamat sa pagpapanood po ng ating bagong video. Don't forget to subscribe po sa aming YouTube channel, Iron Makina Customs. Like and follow po sa aming Facebook page, which is Iron Makina Customs. Sa Instagram din po, Iron Makina PH, and TikTok namin, Iron Makina Customs. Ayan. So, follow nyo po lahat ng aming social media platforms at doon po namin ilalagay lahat ng aming mga videos and photos ng ating mga bagong gawa. Again, this is Paul Anthony Simon Cantos of Iron Makina Customs. Ciao!